Good news muna tayo. Ito po. Actually, lahat tayo, kahit ako, napansin ko rin yan. Nakita na po ni Senador Rapi Tulfo ang mga problema sa classroom, eskwelahan dito sa ating bansa. Itong nakaraang eleksyon, doon natin nakita ang masikip, maliit, mga lumang classroom na hindi nababago, kaya't ang kanyang panawagan sa Department of Education under Secretary Angara, bigyan ng priority, bigyan ng panahon, i-update natin ang ating mga public school. Kasi sabi ni Senador Rapi Tulfo, kalunos-lunos, nakakaawang kalagayan at papaano makakaroon ng mataas na level, quality ang education ng nasa public school kung ganyan ang ating mga eskwelahan o classroom. Lahat tayo ay bumoto, marami tayong nakaboto nitong nakaraang eleksyon na dyan ginawa sa public school. Ako mismo, saksi, testigo rin ako. Nakita ko talaga yung mainit, masikip, at lumang mga classroom. Bakit napakaraming pera? Nung araw pa, taon-taon, number one ang budget ng Department of Education. Bakit hindi na-update itong mga lumang classroom at school building? Painit ng panahon. May climate change issue. So, every year, iinit ng iinit. Pero kung ganyang kaliit, tapos electric pan lang, napakahirap. So salamat Senador Rapi Tulfo dahil nakita mo yan. Sana aksyonan ito ng ating pamahalaan. Palagay ko sang-ayon din kayo. Hindi lang para dahil sa eleksyon, kung hindi yung pang-araw-araw na pagpasok ng mga bata. Kaya kayong mga bata, mga magulang na nagpapaaral sa public school, tulungan nyo si Senador Rapi Tulfo. Tama itong kanyang panawagan. Ayusin na ng ating gobyerno through Department of Education ang public school, mga classroom natin para naman maging maganda ang environment ng pag-aaral ng mga bata. Kasi pag magandang environment, magiging matalino, magaling ang estudyante. Pero kung mainit, masikip, luma, hindi malinis, nandun na ang lahat, nakakahiya na, babagsak pa ang quality ng education ng kabataan sa public school. Kaya, Senador Rapi, ituloy mo yan. Susuportahan ka ng mga estudyante at magulang. Susuportahan din kita sa labang ito. Kailangan talaga mabago na ito. Now na, huwag bukas makalawa. Okay? Please like and share ang ating video. Pangalawang pag-usapan natin, ito, COMELEC. Ayan. Pinanindigan po at dapat lang. Pinanindigan ni George Erwin Garcia, Chairman ng Commission on Election, na maayos ang nakaraang eleksyon. Mali ang mga akusasyon, mali ang paratang, at mali rin yung pagtutudang walang basihan tungkol sa eleksyon at counting. Computerized election naging mapayapa, naging maayos ayon kay COMELEC Chairman. Katunayan, yung 12 nandyan na, nananalo. 6 sa side ng alyansa ni Pangulong Marcos, 5 sa kampo ni Duterte, at 2 sa tunay na oposisyon, Liberal Party, Piklawan-Dilawan. So, halos balance yan. Walang nagsasabing tagumpay yung kayang partido, lahat ang nagtagumpay dito, mamamayang Pilipino. Magiging mabunga at kaabang-abang ang ating Senado kasi 3 na yung grupo nila dyan. Merong pro-administration na kung tawagin ng mga senador, meron namang pro-Duterte na tawaging senador, at meron namang lehitimong oposisyon. Kasi ang oposisyon na constructive ang dating, kailangan ng demokrasya. Ayun, Kaya yung mga nagdududa, kaya ako ito nababanggit kasi po, si Kibuloy nagreklamo pa, number 31, nagpapa-recount pa, manual recount. Ano yun? Malaking gastos yan. Ngayon, alin ba kung gumastos ka? Sabi ni Chairman Garcia, ang nagpapa-recount, siya ang gagastos. At kung nationwide ang recount, napakalaking pera. Hindi gobyerno ang gagastos sa recount. Ang nagpapa-recount at ang nagpipetition para magbilangan ulit ay sila ang mamumuhunan. Magkano ang gastos bawat presinto? Daan-daang milyon yan. Kaya ba ni Kibuloy yan? Bahala kayo. Kaya na. Issue lang po ito. Inuulit ko ang sabi ng COMELEC Chairman, hindi gobyerno ang gagastos. At yan naman ay alam na ang mga abogado. Lahat na nagpipetisyon, pag recall ang pinag-uusapan,
recount, mag-recount, ay silang gagastos. Tandaan nyo yung panahon ni Noli Di Castro at Loren Legarda. Nagpa-recount sila, no? Di ba? Ang gumastos si Loren Legarda, sila ang nagpetisyon. Ganun talaga. After election, pag nagpetisyon ka sa COMELEC, kayong gumastos. Pangalawa ito, nagkaroon ng proclamation at naghahabol kayo, meron kayong something na petition at pagdududa, hindi na sa COMELEC yan. Doon na kayo pupunta sa Senado. Yung tinatawag na Senate Electoral Tribunal. Under the law, ang Senado na ang merong jurisdiction na duminig sa mga petition, naghahabol na maging senador. Parang sa Kongreso, pag yung isang district congressman, merong pagdududang siya ay nadaya kung ano man, meron kang petition, hindi na COMELEC. House Electoral Tribunal na. Under the law. Ganon ang proseso. Mawawala na sa jurisdiction ng COMELEC kapag ka nagkaroon ng proclamation. Katulad nito, pag naiproklama na yung 12 senador, sa tingin ng COMELEC, tapos na ang bilangan, yan na yung talagang nanalo, yan ang elected ng mamamayang Pilipino. Kung may maghahabol dyan, doon na kayo magpunta sa Senate Electoral Tribunal. Isang komite yan. Yan ay komposisyon ng mga Associate Justice ng Supreme Court at saka membro ng Senado sa opposition at majority. Yun po yun. Wala na sa kamay ng COMELEC ang petisyon pagkatapos ng proclamation. Kaya kung kampo ni Duterte, ni Kibuloy ay may paghahabol pa, ayun. Ngayon kayo magdaan ninyo sa formal petition kasi sabi ng COMELEC, wala naman sila natatanggap na petition. O, mag-file kayo ng formal petition at kung hindi kayo aabot before ang proclamation, sa Senado na kayo pupunta. Ganun po ang sitwasyon. Congratulations, Chairman. Alam na alam ni Chairman yan kasi ang tagal niyang election lawyer bago naging Chairman. So, generally, peaceful pa rin ang eleksyon sa buong bansa. Kung meron man nagduda, hanggang duda lang yon. Alam naman natin ang mga Pilipino ganon. Pag eleksyon, lumalaban, pag natalo, sasabihin na daya. Hindi ko naman nila lahat. At yun daw mga nanalo ng daya, hindi ko rin nila lahat. Yan ang ugali ng iba. Na kahit alam nilang talo, kahit alam nilang walang panalo, lumalaban. Pero pagkatapos ng eleksyon, nagdududa. Hanggang duda lang yon. Madaling magparatang, madaling magduda. Pero ang pagpapatunay is another story. Mahirap at mabigat ang pagpapatunay. Marami nang nag-ingay. Tuwing eleksyon may reklamo, tuwing eleksyon may petisyon, pero ang pagpapatunay kung totoo ang kailang mga akusasyon, never pang mapatunayan. Lalo na ngayon, computerized election. Yung mano-mano nga, pinagdudahan nyo, wala rin napatunayan. Ito pa kaya? Computerized election. Kaya nga mabilis at saka accurate. Yan ang paniniwala ng gobyerno through COMELEC. Kasi sila ho yung merong responsibility, accountability sa mamamayang Pilipino. Kapag ka before, during, and after election. Ganun po yun. Please like and share ng ating video.